Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako si Ma'am Rose. Ngayon po ay talakayin po natin ang tungkol sa kalusugan ng ating colon, ng ating bituka. Ito po isang fascinating topic. Ito'y merong malaking impact sa ating kalusugan. Kaya nga po kung gusto nating malaman kung gaano kahalaga ang malinis na bituka sa kalusugan ng tao, ay kayo po ay mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo po yung bell para ma-update kayo sa aking mga topic. Ganon din po sa aking, yan ang aking YouTube channel, Rose Alfonso. Sa akin naman pong Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Paki-follow, like, and share nyo po ito para lumaganap ito sa inyong mga kaibigan. Ngayon balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. Pagka hindi healthy ang ating bituka, vulnerable tayo sa mga bakterya na nagdadala ng sakit. At maraming mga mapaminsalang bakterya na pwedeng sirain ang lining ng ating bituka. Pagka nangyari ito, nakakapasok ang mga mapamuksang mikrobyo at makakasama sila sa sirkulasyon ng ating dugo at nakakatrigger ito ng chronic inflammation at panghihina ng ating immune system. Yung ability natin na labanan ng infection ay hihina. Kaya kailangan palakasin natin ang ating bituka, yung tinatawag nating gut microbiome. Ito po yung susi ng strong immune system, no? Kasi nga po, yung po kasing nurture ng ating healthy gut, ito po ay bahagi ng pagpapalakas ng ating immune system. Kaya anumang bagay na pinapasok natin sa ating bibig, no? Yan po ay magta-travel sa ating tiyan. At pagkatapos, ang pinakadulo dun sa ating bituka. Kaya yan po, mula sa ating bituka, ito po'y sasama na sa sirkulasyon ng ating dugo. Itong ating small intestine, ito po yung main site na ang mga nutrients ay na-absorb at sumasama sa circulation ng dugo. At ang mga yung iba naman na-absorb sa ating large intestine, especially po yung vitamin K. Yung ating bloodstream, nagdadala siya ng mga nutrients na ito po ay nanggaling sa ating small intestine, sa ating colon, para mag-provide ito ng energy and building blocks for growth and repair. Kaya po ngayon yung ating digestive system ay nagtatrabaho siya para makuha yung essential nutrients and mineral mula sa pagkain natin at ma-deliver ito sa ating mga selula. Kaya nga po, ang dapat ay malinis ang ating bituka. Ang gut microbiome, ito po yung trillion of bacteria, fungi at mga viruses nagre-reside o nakatira sa ating digestive system. Kaya nga po, merong malaking impluensya sa ating kalusugan yung healthy colon. Kailangan yung ating pagkain, yung lifestyle natin, mga choices of food natin, yung exercise natin, yung stress management, apektado yung ating gut microbiome, yung overall colon health natin. Ang vitamin C po at saka yung Super B complex ay nagpo-promote ito ng healthy colon. Kaya nga po yung vitamin C, ito po ay powerful antioxidant at pinoprotektahan niya yung ating colon cell mula sa damage ng mga free radical at nare-reduce yung panganib sa colon cancer kung nagte-take tayo ng vitamin C at Super B complex. Napakahalaga nito sa ating healthy immune system. Napakahalaga sa paglaban sa infection ang vitamin C at inflammation sa ating colon. At ang vitamin C napakahalaga sa production ng collagen,
Ito'y protein nagme-maintain ng integrity ng colon lining at nagpe-prevent ng inflammation and irritation. Kaya napakahalaga na mag-take tayo ng vitamin C and Super B complex every morning, 30 minutes bago tayo mag-almusal, once a day. Ngayon, para maging healthy yung ating colon at makapag-produce tayo ng healthy or friendly bacteria, at kasi pag wala kang healthy bacteria sa colon, yung mga harmful bacteria ang dadami. Doon naman gagaling yung sakit. Magkaroon ka ng hihina immune system mo, magkakaroon ka ng inflammation, nagko-contribute na to sa mga chronic condition. Kaya dapat yung ating colon, yung tinatag nating healthy gut microbiome. Pag healthy, pag sinabi mong healthy yung ating gut microbiome, ibig sabihin nito, yung mga good bacteria ay mas madami kaysa bad bacteria. Ngayon, para ma-maintain mo yung magandang environment ng gut microbiome sa katawan, mag-exercise ka. Merong mas positive effect sa gut microbiome ang exercise. Kasi ang exercise na-stimulate yung growth ng mga beneficial good bacteria at ito po ay napakahalaga sa mapoprotect tayo sa kalusak sa sakit. Kasi pagka nag-exercise ka, nare-regulate mo yung motility, yung paggalaw ng bituka, yung pagtulak ng mga pagkain dun sa ating digestive system. Maiwasan mo yung constipation kasi ang number one kalaban ng ating bituka, pag hindi ka dumudumi araw-araw, pag constipated ka. So kapag nag-exercise ka, naitutulak mo yung dumi, hindi siya nag-i-stay ng matagal sa bituka mo. At nagpo-promote ng regularity at nagko-contribute sa normal bowel movement yung pag-exercise mo. Yung regular walking, jogging, dancing, basta yung paborito mong exercise gawin mo araw-araw. Kung ikaw ay convenient sa umaga, gawin mo. Kung convenient ka sa hapon, gawin mo, no? At ito pang exercise na to, meron siyang anti-inflammatory properties. Maiwasan mo yung mga chronic inflammation. Ang exercise po ay nakakatulong po para ma-enhance yung immune function. Magkakaroon ka ng strong immune system. Ang exercise kasi, additional protection sa infection and illnesses. At saka pag nag-exercise ka, panlaban sa stress. Kasi natural stress reliever, ang exercise kasi ang chronic stress ay merong negative effect sa kalusugan ng ating bituka. Kaya pag nag-exercise ka, gumaganda po yung environment sa loob ng ating colon. At pangalawa, iinom tayo ng tubig. Ako, inuugali ko pagising ko sa umaga, umiinom ako ng 3 hanggang 4 na basong tubig na maligamgam. Kasi ito po kasing healthy colon, yung good bacteria ang naninirahan doon, trillion of bacteria, ang pag-inom po ng tubig, lubricant, para maging smooth ang movement ng pagkain sa ating digestive system. Napiprevent yung constipation, nagpo-promote ng regularity. Yung exercise, no, nasabi ko na kanina, tapos yung pag-inom ng tubig, para ma-promote yung regularity ng bowel. Ang number one kalaban ng ating bituka, constipation. Kailangan gawin natin, lahat ng kinain mo kanina, mula kaninang umaga hanggang sa hapunan, pagkagising mo sa umaga, kailangan ilabas mo lahat yon. Pagka kasi hindi mo na ilabas lahat yon, sasama to sa circulation ng dugo, doon na magsisimula iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya nga po yung pag-inom po ng tubig, makakasigurado ka yung mga good bacteria ay mabubuhay sila. Kasi tumutulong kasi yung pag-inom ng tubig sa pag-breakdown ng food at na-absorb mo yung nutrients sa tulong ng tubig. Kaya yung proper hydration, natatanggal mo yung mga waste product at toxin. During digestion, napiprevent yung mairita yung ating bituka, yung lining ating bituka, maiwasan mo yung inflammation.
pagka meron kang tubig. At least meron tayong 8 glasses of water sa buong maghapon. Between meals, mag-inom tayo ng tubig. Bukod dun sa vitamin C at Super B complex, mag-take ka ng calcium, magnesium. Sa isang tableta, meron na siyang calcium, may magnesium siya, meron siyang zinc at vitamin D. Merong important role dito sa kalusugan ng ating bituka. Ang sabi po, ang calcium, ito'y para sa kalusugan ng buto, sa muscle function, meron direct role sa kalusugan ng ating bituka, na meron siyang anti-inflammatory properties, na nare-regulate yung galaw ng ating bituka, at saka po yung magnesium na yan, merong role sa proper digestion, nare-regulate yung muscle contraction, nagko-contribute sa bowel regularity yung magnesium. Kaya, nare-reduce yung constipation, kaya meron direct effect sa kalusugan ng ating bituka ang pag-inom ng calcium magnesium with zinc, kasi ang zinc, importante ito sa immune function and wound healing. Meron siya anti-inflammatory properties, nagpiprevent ng colorectal cancer. Ayon sa research, ang zinc, ang vitamin D3, ito'y maganda sa kalusugan ng ating buto, sa immune function. Merong role sa cell growth, at saka po ayon sa pag-aaral, meron siyang anti-inflammatory, anti-cancer property, nare-reduce yung colorectal cancer. Kaya nga po, kung ayon po sa kanilang pag-aaral, ang calcium, magnesium with zinc at vitamin D3, ito'y maganda para sa kalusugan ng ating bituka. Alam mo, napakahalaga na malinis yung ating colon. Ang dahilan, para ma-maintain yun, inom ka ng tubig para mag-growth yung beneficial bacteria sa ating. Di ba yung ngayong halaman, para tumubo sila, maging healthy yung ating halaman, dinidiligan mo sila ng tubig. Ganon din sa mga healthy colon, trillion of good bacteria sa colon natin, iinom tayo ng tubig para mag-grow sila. Yung mga bacteria na nasa ating bituka, yung good bacteria, ito po yung para mag-function sila ng tama, para mag-contribute sa ating good health. Meron tayong good digestion, para ma-absorb mo yung nutrients, para mag-function yung ating immune system. Inom tayo ng tubig. Kasi pag kulang ka sa tubig, tuyong-tuyo ka, na out of balance ang ating good bacteria. Nagpo-promote ang harmful bacteria sa ating bituka pag kulang ka sa tubig. Kaya para at least meron kang 8 glasses of water per day. Pwede iwasan mo ang mga sugary drinks, mga soft drinks, na ang mga soft drinks at saka yung mga inuming matatamis, nakakapatay ng good bacteria yon. At maaring gumawa ka ng juice, bawa carrot juice, lemon juice, di ba? Lagyan mo tubig. Mga herbal, yung bawa, yung mga, ginger, yan. Ito'y potential sa gut-friendly benefit. Ang prutas po at gulay, ito yung pinaka-powerhouse ng ating kalusugan ng ating bituka. Kasi marami ang prebiotic at mga nutrients para ma-nourish yung good bacteria sa ating microbiome. At alam mo, ang saging, ako po inuugali ko na kumakain ako lagi ng saging. Pag maliit, 2, pag malaki, 1 lang. Bago ako kumain. Kasi ang banana, ito'y maganda sa kalusugan ng ating bituka. Ito'y excellent source ng prebiotic para pakainin yung mga good bacteria sa bituka, at it leads to healthy and gut microbiome. Ito po ay meron siyang prebiotic content, lalo na po kung fully ripe yung banana, kulay brown na siya. Kaya po yung banana with brown spot, ito po yung magandang kainin natin. Paalala po muna sa ating crystal oil, ito po ay isang concentrated plant extract, nare-reduce yung anxiety mo, nagpo-promote ito ng relaxation. Ito po, nare-reduce yung pain and inflammation, at saka ito po kasing, itong ating crystal oil, ito'y maganda po sa muscular pain. Nag-i-improve yung sleep quality natin, nakaka-relieve ito ng headache. Nakakatulong ito para ma-clear yung congestion
nag-i-improve yung respiratory health natin. Ito po ay maganda kung meron kang shoulder pain. Pag napasok ka, nauntog ka, para hindi ka mabukulan, meron siyang kalmanting epekto sa ating digestive system. Nakaka-relieve ito ng kabag, bloating, at kung meron kang stomach cramps at nagsusuka ka, marirelieve pag pinahiran mo ng crystal oil natin. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahid mo yun sa skin mo. Pagkatapos din po yung ating food supplement na activated charcoal. Ito po ay centuries na to itong medicinal properties na to. Meron siyang antibacterial properties, antibacterial, antiviral. Ibig sabihin, nakakapatay ito ng mga bakterya sa ating bituka na kaya nagkakaroon ng reduction ng inflammation. Kaya pagka sumakit ang tiyan mo, na food poison ka, kinakabag ka, kumukulo yung tiyan mo, mag-take an activated charcoal. May improve yung kalusugan ng bituka mo, mapiprevent yung passage ng harmful bacteria sa ating daluyan ng dugo. Kaya po yung nagpiprevent ito ng hangover, pamprevent ito ng drug overdose, no? Nare-reduce yung diarrhea, nare-release yung kabag. Ang activated charcoal po ay sabi, nakaka-reduce ng bad breath. Nare-reduce po yung, lalo na po kung ang bakterya ay galing ito sa ating bibig. Kaya, available to sa Patnubay. Kung interesado po kayong magpa-deliver niyan, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, sabihin yung pangalan, address, at cellphone number nyo. Pa-deliver ko po yan sa LBC. I-charge sa nyo ang shipping fee. COD naman po ito magbabayad kayo pag na-deliver na sa inyo yung item. Alam mo yung papaya, ito po ay maganda sa ating kalusugan. Ito po meron siyang enzyme na papain at ito po ay tumutulong sa good digestion. Tumutulong siya para ma-break down yung food more efficiently, nare-reduce yung discomfort, nagpo-promote ito ng good digestion. Ang papaya, ito'y good source po na dietary fiber, ito'y soluble fiber, ito tulad ng pectin, nakaka-regulate ito ng digestion, nagpe-prevent ng constipation, nagpo-promote ng healthy gut environment. Kaya kung gusto natin magkaroon ng healthy colon, kain ka ng papaya o kaya saging. Kung nagsawa ka sa papaya, di magsaging ka, di ba? Para ma-enjoy mo yung papaya, pwede mo siyang slice mo lang, kainin mo siya, o kaya pwede mo siyang gawing smoothie, o kaya pwede kayong gumawa ng yogurt, o kaya salad. O kaya kung ayaw mo na, nagsawa ka na sa papaya, sa saging, edi pinya, yung pineapple, ito'y may bromelain. Ito po isang complex enzyme, tumutulong sa protein digestion. Ang bromelain, bine-break down yung protein molecule at madali itong ma-absorb, nare-reduce yung digestive discomfort. Ang pinya, meron siyang anti-inflammatory properties, kaya ito po yung maganda po na mabe-benefit ang bituka natin, nare-reduce yung inflammation sa lining ng ating bituka. Very helpful ito sa mga irritable bowel syndrome at saka po yung inflammatory bowel diseases. Ganon din po yung garlic. Ang garlic, ito po may compound na allicin at ito'y antibacterial, antifungal properties. Ito'y panlaban sa mga harmful bacteria. Ako po ang ginagawa ko, yung buong bawang, nilalagay ko po sa oven. E di maluluto siya doon. Tapos, bago kumain, yung isang butil na malaki, ngangatain ko. Ginagawa ko to 3 times a day. Kasi nga po yung garlic, meron siyang, ito po ay, meron siyang prebiotic fiber, pinapakain niya yung good bacteria, feed niya, para sa growth and activity nila. Ang garlic po, traditionally, ito po'y maganda sa ating digestion, nakaka-relieve ito ng digestive discomfort. Ayon sa research, sa kanilang pag-aaral, na-improve ang ating digestion, nare-reduce yung bloating, at naiwasan natin ang irritable bowel syndrome. Bawat 30 minutes bago ka kumain, isang butil ng bawang
na ilagay mo sa oven, para mawala yung, yung lasa niya, no? Matamis po ang bawang pag nilagay mo sa oven, no? Enjoy mo yung garlic, pwede mo ilagay sa fries, sa soup, or sauces mo. Pag gumawa po ako ng salad, hinaluan ko ng olive oil, garlic, mayonnaise yun. Konting asin, konting asukal. Ginagawa ko siyang pang sauce, yung sa salad dressing, no? Pwede mong ihawin ng garlic. Ito po ay malaki, di ba merong garlic, yung garlic spread, di ba? Merong garlic bread, ganon. Kaya po, enjoy mo yung garlic. Ito po ay, minsan nilalagay nila sa kimchi. Ito'y maganda po sa ating colon, no? Alam nyo, nasabi ko na po, para magkaroon ka ng healthy colon, nag-exercise ka, umiinom ka ng tubig, makain ka ng gulay, kumakain ka ng prutas, halimbawa po yung papaya, saging, pinya, garlic, ilang lanya, no? At matulog tayong maaga kasi merong positive effect yung 7 to 8 hours na tulog. Yung pong beneficial good bacteria ay nag-grow. Yung mga harmful ay napapatay nila. Kaya para mag-contribute, para magkaroon ka ng, ma-improve yung digestion mo, ma-reduce yung inflammation, magkaroon ka ng malakas na resistensya, healthy colon. Importante yan. Kaya nga po yung adequate na tulog, napakahalaga nun. Iwasan mo rin yung stress, kasi yung stress ay merong negative effect yan sa kalugusugan ng ating bituka. Kasi pag nag-exercise na stress ka, gumagalaw yung bituka mo. Natitrigger yung pag-release ng cortisol and adrenaline, napapabilis yung galaw ng ating bituka, kaya nagkakadiarrhea ka. Di ba pagka ninervyos ka, natakot ka, ninervyos ka, bigla kang pupunta sa CR, di ba? Kaya stress, nagiging dahilan nito ng loose stool. Yung iba naman, yung stress, nagko-constipate. Iba, nagko-constipate, yung iba, nagda-diarrhea. At pagka na-stress ka, tumataas yung stomach acid mo, na-stimulate yung production ng stomach acid, nagkukos ng heartburn, indigestion, and acid reflux pagka na-stress ka. Kaya nga po, during stress, ang blood flow sa ating katawan, no? Di ba pagkatapos nating kumain, ang yung concentration po ng dugo natin dito sa ating tiyan dapat. Pag na-stress ka, yung supply mo ng dugo, pumupunta sa brain mo, kaya hindi ka natutunawan. Kaya nare-reduce yung blood flow sa ating digestive system, humihina yung ating digestion, at humihina yung absorption mo ng nutrients pagka na-stress ka. At saka pagka na-stress ka, ang nangyayari po, yung delicate balance ng good at bad bacteria na de-decline. Kaya dito na nagsisimula yung ating karamdaman. Kaya importante po nito, no, ay tayo po ay iwasan natin yung stress. Kasi alam mo na stress ka, bloated ka, inakabag ka, constipated ka, nagtatai ka, may heartburn ka, may acid reflux ka, nasusuka ka, may abdominal pain ka, at mayroong pagbabago sa appetite mo. Dapat matutuhan mong i-manage yung stress mo. Mag-practice ka ng relaxation, i-maintain mo yung healthy diet mo, at saka kailangan po nito, meron kang enough na tulog, at meron kang exercise regularly para labanan mo yung stress. Mag-take ka rin ng omega-3 fatty acid. Ito'y nag-i-increase po ng good bacteria. Ang omega-3 po ay nag-i-encourage ng beneficial bacteria, at saka ito rin po ay namamanage mo ang irritable bowel syndrome at mga inflammatory bowel diseases, even colorectal cancer pag nagtitake ka ng omega-3.
nare-reduce din yung inflammation, meron siyang anti-inflammatory properties, beneficial ito sa kalusugan ng ating bituka, at ito po'y pampalakas ng ating immune system. Pag healthy ang ating colon, ito'y napakahalaga sa immune function. Kaya nga po, itong ating pong omega-3 fatty acid, malaking tulong ito sa kalusugan ng ating bituka, nare-reduce yung inflammation, sumusuporta sa ating immune system, nagko-contribute ito stronger immune system pag nagtitake ka ng omega-3 fatty acid. Kaya inulit ko, tulad na sabi ko, mag-take ka ng vitamin C, super B complex, calcium, magnesium with zinc, at saka po yung vitamin D3, pati ito pong ating pong omega-3. Kung gusto nyong magpa-deliver, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Ibigay lang yung pangalan, address, at cellphone number nyo, i-deliver po sa bahay nyo, i-charge sa nyo ang shipping fee, at saka cash on delivery naman to. Yung iba po, nag-Gcash sila sa akin. Pwede rin po Gcash, no? Yung iba, COD naman. Ngayon po ay dadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Isaiah 26 verses 3 to 4. Binigyan mo ng lubos na kapayapaan ang may matatag at may paninindigan at yung mga nagtitiwala sila sa inyo. Magtiwala tayo sa Panginoon magpakailanman, sapagkat ang Diyos na ating Panginoon ay walang hanggang kublian. Ito pong verse na to, ito po yung pinaka-source of comfort and strength natin in time of difficulty. Nagre-remind sa atin, God with us, always with us, and ready to offer His peace and protection. Kaya ito po yung magandang verse na atin, sabi, binibigyan tayo ng lubos na kapayapaan kung tayo po ay lubos na nagtitiwala sa Panginoon. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.